Hello, what's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back po sa aking YouTube channel at welcome back din sa panibagong episode. For today's video mga kamaster ay update ko po kayo sa aking ginagawang mini quick reload. So noong nakaraan ay gumawa tayo ng trigger, ng simple trigger. Ito. Bali ngayon mga kamaster ay set up na natin yung aking trigger dito sa 2x2 na wood. So bali ang gagawin natin mga kamaster ay mini quick reload na ibang version naman. Yan. Bali slim type pala ito mga kamaster yung ating gagawin. Hindi siya masyadong magara ang forma. Simple lang. Kahit yung kanyang handle ay simple lang rin. Siyempre po, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, pag-subscribe nyo naman po mga kamaster. Paki-like na rin po at paki-share lalo po na gusto nyo yung video. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta mga kamaster. So, umpisa na po natin ang paggawa ng mini quick reload at pag-set up ng trigger sa ating gagawing body. Yan. Let's go! Bali, magpi-planer lang tayo muna nitong ating gagawing body mga master para medyo malinis lang siya ng bagya. Ayan po, bali tapos na po tayo sa pag-planer. Ngayon ay guguhitan natin to at lalagyan na natin siya ng kanal. Sundan lang po natin yung guhit mga kamaster. Pero bago yon sukatin muna natin dahil ito po ay 40 cm lang yung gagawin natin na mini quick reload. Yan mga kamaster. Mula dito 40 cm hanggang dito. Yan. Bali magiging bat na po yung sobra sa dulo. Hanggang dito lang po yung ating 40 cm mini quick reload. Router lang po yung ating gagamitin. Bali hindi ko na po siya lalagyan ng guide. Kaya ko naman pong kontrolin to dahil may sila naman yung ating guguhitan. Ayan mga kamaster, bali nagkaroon na po tayo ng kanal. Bali ito po yung ating gagawing shaft. 6mm po ito mga kamaster na 6.5mm na stainless shafting. Mga kamaster, saktong-sakto na siya sa ginawa nating kanal. So bali dito naman tayo maglalagay ng handle. Pero gagawa mo tayo ng handle mga master. Bali ikat na natin ito mga kamaster. Kunin natin yung mismong magiging handle. So yun mga kamaster, bali natapos na tayo sa pag flap disc ng ating handle. So bali linisin natin ang liha tong mga itong kanyang mga kawang-kawang na to para sa ating mga daliri. Yan. Kunti na lang mga kamaster at i-set up na natin siya doon sa body para maipoksyan na natin
Yan mga master, linis na. Bali isi-set up na natin siya sa body itong ating handle. Yan mga master, ganyan lang. So yan mga master, so bali dito ang ang ating trigger. Bali ang gagawin natin ngayon mga master ay yan, i-set up na natin tong handle. Bali ikakat natin to. Yan. Tapos yan, cut din yan. Kasi yan pinaka labasan ng kanyang yung trigger, yung pinaka bulo sa bagay nagpa-wave na pa ganyan. Ikakat din natin yan para may design din siya. Paitin natin to mga master. Bali ang ating pantanggal sa mga yan ay pait. So ito na mga kamaster, bali nabutasan natin, puting linis na lang at salpak na natin dito. Subukan natin kung kasya na. So yan, kasya na mga master. Bali kunting linis na lang. Ikakat pa natin ang bagya tong ilalim para ito, para medyo maganda-ganda naman ang forma. Ito. Yan. Yan, medyo maliwalas na siyang hawakan mga kamaster. Kunti pang dito grind at sakto na. Tingnan. So yun mga kamaster, dahil okay na yung ating lukurang bahagi, dito naman tayo maglalagay ng medyo kawang. Parang medyo hukay natin ito ng pang bahagya ito. Yan, para may design siya. Para pag lagyan natin ang trigger guard ay medyo may datingan o forma. So yan mga kamaster, bago natin siya i-set up yung trigger dito, ay kailangan na natin ng butol para maggawa tayo ng kanyang pinakatubo. So bali dito ang tubo niya mga master. Yan dito, yan. Nilalagay tayo ng kanyang tubo. So bali ang sukat para ng tubo na to mga master ay 5/8 ang bilog. At ito mga master, 1.5 mm ang kapal nito. Ang bilog niya nito, ang buong bilog niya ay 5/8. Yan. So ito yung ating gagawing tubo niya dito. Bali ito ay epoxy natin. Bukod sa naka-epoxy na, bubutasan natin sa ibabaw at lalagyan natin lock screw sa loob para hindi siya mapunggal, para hindi siya matanggal kahit sa lakas ng impact ng shafting at saka rubber. Yan, bisa natin mga kamaster, puputo na tayo dito. Magsukat lang tayo ng yan mga kamaster, mga 9 cm lang. 9 cm na yung ating gagawing tubo nya. Patong natin dito sa babaw. Yan. Share nyo lang yung gusto nyong utlaw mula sa dulo ng pasubra natin. So ito na mga master, yan. Ito. Ganyan lang. Para magsakto na tong ating tubo. So bali bago natin sa epoxy dito ay sasalpakan muna natin ng PVC yung loob nito. Kailangan yun para kapag
pinipihit natin yung pana natin ng biglaan, hindi siya lumalagitik. Kasi ang bala kasi itong shop kasi at saka itong stainless din na ano, pag nagpihit ka lumalagitik, minsan nagiging bulabog sa isda. Kaya lalagyan natin siya ng doble dun sa loob ng PVC para hindi maingay yung ating shop kapag pinipihit natin yung ating pana. Yan mga master, bali ito butasan natin dito mamaya. Yan, lagyan natin siya ng 316 na pinlock sa lalim para hindi siya makaabante ng ganon. Bali ililibil lang natin dito sa hangganan ng PVC sa lalim, hindi pwedeng isobra kasi sasagabal na yung pinlock natin sa shop. Yan, parang gito lang ang kanyang level mga master. Yan, ganyan lang. So bali dito lang siya pipigilan ng ating shafting na ilalak ito. So bali butasan ko na ito mga master ng 316. So yan, nabutasan na natin mga master ng 316. So ibubutas naman natin siya dito. Ayan. So bago natin siya epoxyan mga kamaster, itong ating handle dito sa butas at saka yung tubo niya doon ay bago natin epoxyan ay plinirin mo natin itong gilid mga master. Yan. So yan, okay na yung kapal niya mga master. So bali pwede natin siyang epoxyan yung tubo. So bali ang pagtanggal natin dito mga master sa kanto ay flap disc na lang yan. Yan. Epoxy na natin tong handle. Kasabay na yung tubo natin mga master. Yan, sabay-sabay na sila. So siyempre pag na-epoxy natin to ay hayaan lang natin matuyo. Bago yon ay pag natuyo na epoxy, sakat natin i-match tong trigger dito. Bubutasan natin yan. Yan. So bali gagawa na rin tayo ng pinlock dito mga master. Yan, sa binutasan natin na yan. Ito palang ating pinlock mga kamaster ay 3x16 na stainless. Sukat na natin mga master. Yan, putulin natin dito mga master. So salpak natin ito. Dito manggagaling sila mga master ang pagsalpak niyan. So yan yung utlaw mga master. So kahit bangga hindi yan basta-basta tatanggal kasi meron siyang stopper na pinlock. Yan o. Yan mga kamaster, mag-epoxy na tayo. Okay na. Unahin natin dito mga kamaster. Lagyan. Talian natin ng guma. So yun mga kamaster, bali nalagyan na natin ng epoxy at nakatali na rin ang rubber. Dito naman tayo sa tubo nya. Yan mga kamaster, hayaan na natin matuyo yan. Habang pinapatuyo natin to ay gagawa na tayo ng kanyang shaft, kanyang shafting. Bali mahuli na yung pag set up ng trigger. So yun mga kamaster, bali habang pinapatuyo natin yung ating inipoxya na SG body, ito muna shaft na ang ating ayusin ngayon. Gagawin natin, bali with flapper din siya mga kamaster. Yan. Bali bubutas muna tayo dito sa flapper. Unahin natin lagi ang flapper kapag gagawa tayo ng shaft. Unahin natin sa dulong bahagi bago tayo maggawa sa hulihan mga master. Bali ito yung pang flapper natin mga master. Bali nilagyan ko na ng tuldok. Butasin na lang natin to. Sukat natin mga master sa shop. Bali itong welding rod na natin gagamitin dito mga master. Yan mga master oh. Bali ang ginawa ko mga master para mas mabilis ay ito, medyo pinalitan ko to. Total mini quick reload lang naman to, hindi masyadong power. Ay okay na yan, hindi niya basta-basta to mababali. Yan.
Siya mga kamaster, oh. So bali ilalak na natin itong mga master. Iputulin natin itong pinlock at lagyan na natin ng rematche para hindi na siya matanggal. So ito na mga kamaster. Yan. Maganda yung laro niya. So may natin tulisan yan. Dito naman tayo susunod sa perting buntot malapit sa trigger. Tayo maglalagay ng, so bali ito para mga kamaster ay hindi siya yung dibutas na dikawit. Bali magwi-welding ulit ito ng 6mm din na ganyan kataas siguro, na parang iskwala siya style. Bi-welding na dun sa puno. Pwede rin siyang balahan ng mga master, yung katulad sa binabala ko sa auto reload ko na di kawit. Pwede rin siya balahan, pero ito ang gagawin ko para mapaiba naman mga master. Yan. So yan mga kamaster, bali pinasok natin sa tubo yung shop. Yan, dito naman tayo. Bali dito tayo maglalagay ng kanyang eskwala. Bali iispatan natin dito mga master sa babaw na to. Bali i-welding natin ito mga master dito sa babaw. Yan. I-weldingan natin dyan mga master. So yun mga kamaster, bali tapos na tayo sa pag-spot. Yan, naka-welding na. Siyempre putulin na natin ito dito. Yan, yung gusto nating haba na pinakahawakan. Mga kamaster, okay na yan. Bali hintayin na lang natin matuyo yung ating SG body kasi basa pa yung epoxy. At isusunod na natin ang pag setup nito. So ito mga kamaster, bali ginawan ko na siya ng kuan. Ginayat na natin ng cutting disc para magmatch dito sa ating trigger. Ayan, oh. Ayan. So bali ginawa ko na to para madali na tayo mag set up. Dito naman tayo mga master. Set up natin dito. Ayan. Butasan natin to ng 1/8 mga master. So yan mga kamaster, bali pistol natin ng ayos. Tapos guhitan natin dito sa ilalim. Sa babaw mga kamaster, bali guhitan din natin sa babaw para mayroon tayong palatandaan kung hanggang saan lang yung ating bubutasan. Kaya sakto lang sa kapal ng ating trigger yung ating bubutas mga master. Bali ito mga kamaster, barinahin natin ito. Ito, butasin natin ito mga master. Yan. Bali na 3x16 ang gagamitin natin ito mga kamaster. Para halos saktuhan lang dito sa ating trigger. Ganyan siya mga kamaster, oh. Yan. So yan mga kamaster, butas na. So bali medyo paluangin na natin ng konti para magsakto tong ating trigger. So kailangan kasi dito mga kamaster, hindi siya luag, hindi rin siya masyadong sikip. Kailangan sakto lang yung butas natin sa magkabilaang gilid ng ating trigger. Hindi siya makaparag ng paganyan. Yan mga kamaster. Bali paitin natin to. So yun mga kamaster, bari nabutasan na natin at sakto na rin yung trigger. Ito, pasok na doon sa loob. So ang gagawin natin ngayon mga kamaster ay linisin na lang natin ng maayos to para mas kuminis-kinis bago natin tuluyang gawing idiretso yung kanal dito. Kasi i-stack po yung kanal yan sa guhit. So bari idiretso natin dito. Pagkatapos yan ay magbubutas naman tayo dito mga master, lagayan ng spring. Yan. Bali medyo nag big size yung ating pang pinlock mga kamaster. Wala kasi akong available na 3x16. So pag gumawa kayo nito ay 3x16 lang ang kanyang pinlock. Ito kasi available ko mga kamaster. Wala na akong 316. Medyo malayo kasi ang hardware dito sa amin. Naubusan tayo.
So yan, temporary naman para maipakita ko lang naman sa inyo mga kamaster. So ganyan siya, yan. So bali dito tayo maglalagay ng spring. Lagay ng spring sa banda dito. Yan, butasan natin dito, barinahin natin yan. Bali maglalagay tayo ng lagayan ng spring mga kamaster. So yan mga kamaster, butas na. Bali magagawa naman tayo ng spring. Siyempre bago tayo magawa ng spring, ay ikanaran na natin to. Yan, ganyan siya mga kamaster. So bali yung spring dito ang kailangan nating matapos. Yan. So bali ang gagawin para nating spring mga kamaster ay number 8 na stainless na alambre o kawad. Yan, number 8. Yan. Bali kumuha lang tayo ng tatlong dangkal mga master na alambre ito. So bali gagawin natin siyang spring. Ito pala yung gagamitin natin na welding rod. Parang nasa 2mm yata ito mga master, 2.5mm ganyan. So bali ilalagay natin yan dito sa dulo ng drill. Yung gagawing spring na alambre ay iipit natin dito. Yan. Yan mga kamaster, yan spring na. So ito yung mga kamaster, ilagay natin tong spring. Yan mga kamaster, nakalagay na. Dito naman sa kabila gagawa tayo ng tainga. Lakasan natin spring mga kamaster. Lagay natin ito mga kamaster, temporary. Tapos itong spring mga kamaster ay doon lalagyan natin ito. Ito ang ating panglalak. Dito ilusot natin sa tenga niya. Ayan o. Ito yung tenga. Ilusot natin dito. Bali butasan natin ng konti. Kahit mga lati man lang doon sa ating lock screw para mas mabilis tumalab mga master. Bali lock screw natin doon mga master. Yan. So ganoon siya mga kamaster. Yun siya sa loob. Subukan natin yung ibabaw mga kamaster. Ibabaw niya mga kamaster kung titignan niyo. Ayan. Bali ito mga kamaster ay ipa-flap disc pa natin itong ibabaw na to. Pantayin natin kasi medyo tabingi pa to. Tapos itong ibabaw ng ating shaft ay i-grind natin yan. Ipipinis, ipapantayin natin yung ibabaw para magkaroon siya ng ganito mga kamaster. Ayan o. Ayan o, yan. Para pag mayroon na tayong stopper sa babaw, hindi siya pipit-pihit ng ganoon. Kasi pantay ito, nalalapatan siya ng plate natin na stainless, liso. Yan o, ganyan o. Yan. So yan mga kamaster, umpisa na natin ang pag-flap disc dito. Para malagyan na natin ng mga stopper sa babaw. Bali putulin na natin ito mga kamaster, itong sobra sa pinlock. Bali gagawa na tayo ng kanyang stopper sa ibabaw mga master. Dito yung pinakatakip nya. Ayan o. So yun mga kamaster, ito pala yung ating stopper dito sa babaw. So bali sukat na siya, pantay na dito sa ating magkabilaang kanto ng ating body. Yan. Ipatong natin ng ganyan mga master. Yan. Kalkulay nyo na kung gano'ng kalayo yung gusto nyong kuan. Yan, mas maganda yung ganyan lang. Yan. Yan. Ipatong ulit natin dito sa babaw mga master ng ganyan.
Butasan na natin ito mga master para madali tayo matapos. So bali ito mga kamaster ay bubutasan din natin ng, kumbaga lalagyan na natin siya ng bulsa para dito sa kanyang head. Bali big drill na ating gagamitin dito, 1/4. Bali gagawa naman tayo ngayon mga master ng trigger guard. Yan mga master, bali anuhin na lang to. Yun mga master, bali medyo i-flat natin itong ibabaw para maitapal lang natin tong stopper nya. Yan, kasi medyo angat siya, kailangan din talagang pantayin tong ibabaw ng ating shaft. Ganito lang kasimple mga master. Testing kung okay na yung lapat. Bali higpitan na natin to mga kamaster, tong ating lock screw. So ito na mga kamaster, bali i-set up na natin yung stopper sa babaw. Ayan o. Ayan. So bali ikabit naman natin tong trigger guard para makita natin ang itsura. So ito na mga kamaster ang kinalabasan. Ayan na. Ayan. Ayan siya. So bali ang mangyayari dito mga kamaster pag ginamit to ay dito pa rin tatanggalin yung huli sa flapper. Kasi hindi siya katulad dun sa isang quick reload ko na may dibutas lang. Pwede mong ipadaan ang huli dito sa hulihan pag nagtatanggal kayo ng huli. Ayan. Pero ito mga kamaster ay gagamitin ko to sa pag taglakas na yung dagat, tagbagyuhan. Ayan. Ito ang gagamitin ko. Kasi ito ay mini quick reload lang mga kamaster. Ayan o, 40 cm siya. Ayan. Ito lang muna mga kamaster ang aking makayanan ipakita sa inyo. Sa sunod na episode naman yung yung pagbihis dito. Bibihisan natin siya, lalagyan natin siya ng mga rubber at mga yung ibang accessories niya at pipinturahan din natin mga master. So bali kulang pa po dito sa bat. Hindi pa natin nalagyan ng rubber yung bat niya. Tapos hindi pa natin nalagyan ng butas dito para doon sa talian kapag i-dive natin siya para hindi siya mawala. Yan. Kasi maglalagay pa tayo dito mga master. Maglalagay pa po tayo dito ng stopper na rubber para kahit banggaan ng ating shaft. Yan, pag galing dyan ang shaft natin, banggaan ito para hindi masira yung ating ito, yung tubo natin. Yan. So yun mga kamaster, so hanggang dito na lang po muna ang ating tutorial sa araw na to, sa pagbuo ng aking at pagkabit ng trigger sa ating ginawang body na new version na quick reload, mini quick reload. Yan. So sa mga nag-abang dito sa pagbuo, yan na mga master, na ipakita ko na sa inyo ang pagbuo nito at pagkabit ng mga trigger. Yan. Sana nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga kamaster. Sana huwag kayong magsawang magsuporta sa aking ina-upload ng mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next episode at bibihisan natin to mga kamaster. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless to all. Ingat po palagi. Salamat.